Muling nabalot ng dilim ang kalangitan ng Engkantadiya nang magsanib ang tatlong puwersang matagal ng kinatatakutan ng mga diwata, si Gargan, ang bathala ng kadiliman at tagapagwasak ng mga kaharian, si Mitena, ang reyna ng walang hanggang nyebe, at si Hagorn, ang Panginoon ng itim na apoy. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang kapangyarihan, ang mismong lupa ng Engkantadiya ay umungol sa matinding sakit. Ang mga bundok ay nagbitak na parang basag na salamin. Ang mga ilog ay umapaw na tila tumatakas mula sa paparating na kapahamakan at ang hangin ay nagdala ng masamang hudyat, ang muling pagbagsak ng kaharian ng liwanag. Sa gitna ng nagbabadyang pagkawasak, nagtipon ang mga huling tagapagtanggol ng Engkantadiya. Naroon ang apat na sangre, Tinatera, Flamara, Dea at Adamus, mga tagapagdala ng banal na brilyante na nagsisilbing puso ng kaharian. Kasama nila si Danaya, ang dating tagapangalaga ng brilyante ng lupa, at si Alena, ang hara ng mga diwata, na ang tinig ay kayang gumising ng pag-asa o magdala ng kapahamakan. Alam nilang ang labang ito ay hindi tulad ng mga nauna. Ang kasamaan ngayon ay hindi na nag-iisa. Ito ay nagkaisa, mas matalino, mas malupit, at mas handang magbuwis ng buhay upang manaig. Nang magharap ang dalawang panig sa kapatagan ng wasak na kaharian, sumabog ang unang sigaw ng digmaan. Ang katahimikan ay nilamon ng sigaw ng lupa at kalansing ng kapangyarihan. Si Mitena ang unang kumilos, ang kanyang mga matay kumikislap na parang yelong walang awa. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay nagyayelo, ang hangin ay nagiging matalim na parang talim ng espada. Hinarap siya ni Tera, tanga ng brilyante ng lupa na kumikislap ng kayumangging liwanag, liwanag ng tibay, buhay, at sakripisyo. Sa isang iglap, nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan, ang lupa laban sa nyebe. Umangat ang mga haliging bato mula sa kailaliman ng lupa at bumalot sa paligid ni Mitena. Waring sinusubukang ikulong ang reyna ng nyebe sa hawla ng bato. Ngunit sa isang malamig na ngiti, pinalaya ni Mitena ang kanyang kapangyarihan. Ang matinding lamig ay bumalot sa mga bato. Sila'y nagyelo, nabasag, at naging pulbos na tinangay ng hangin. Gumanti si Mitena sa pamamagitan ng isang unos ng yelo at niyebe. Isang buhawi ng malamig na kamatayan na nagbabantang lunurin si Tera. Nanginginig ang lupa sa bawat hampas ng nyebe, ngunit hindi umatras si Tera. Ibinabaon niya ang kanyang mga kamay sa lupa, humihigop ng lakas mula sa pinakaugat ng Engkantadiya. Sa bawat pintig ng kanyang puso, sumasagot ang lupa. Ngunit unti-unti, ang lamig ni Mitena ay nagsisimulang manaig. Sa kabilang panig ng labanan, nag-alab ang langit habang hinarap ni Flamara si Hagorn. Ang kalangitan ay nagkulay pula at itim. Tila naglalaban ng araw at anino. Pinakawalan ni Flamara ang brilyanting apoy, apoy na kayang tunawin ng bakal at magpaabo ng bato. Ang kanyang alab ay buhay, mainit, at puno ng galit para sa kanyang bayan. Ngunit si Hagorn ay tumawa lamang. Ang kanyang itim na apoy ay hindi likas. Ito ay apoy ng kawalan. Apoy na hindi nagbibigay init kundi kumakain ng liwanag. Nang magbanggaan ang kanilang apoy sa himpapawid, sumabog ang kapangyarihan at nagpagulong sa mga bundok. Sinubukan ng itim na apoy ni Hagorn na lamunin ang alab ni Flamara at sa bawat sandali, pakiramdam ni Flamara ay tila hinihigop ang kanyang lakas. Pawis, luha, at abo ang humalo sa kanyang mukha ngunit hindi siya umatras. Sa kalangitan naman, tumiklab ang digmaan ng hangin. Si Dea, tagapagdala ng brilyante ng hangin, ay humarap kina Zaur at Olgana. Umikot ang hangin sa kanyang katawan, parang mga pakpak ng nagngangalit na bagyo. Si Olgana ay nagpakawala ng itim na nyebe. Niyebeng may lason, mabigat, at may dalang kamatayan. Ngunit sa isang matinis na sigaw ni Dea, nagngalit ang hangin. Tinangay nito ang itim na nyebe at mismong si Olgana, itinapon siya sa kalawakan ng ulap hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malayong lupain, walang buhay. Ngunit hindi pa tapos ang laban.
Si Zaur ay umatake, mabilis, tuso at walang awa. Sinusubukang samantalahin ang pagod ni Dea. Habang nagaganap ito, sabay na kumilos sina Danaya, Alena at Adamus sa gitna ng digmaan. Bumuo si Danaya ng isang higanting lupa, isang dambuhalang nilalang na yari sa bato, ugat at lakas ng mundo. Kasabay nito, umawit si Alena ng isang awiting nakakabingi, awiting pumapasok sa isipan, nanginginig ang puso at winawasak ang konsentrasyon ng sinumang makarinig. Si Adamus naman ay nagtipon ng tubig mula sa mga ilog, dagat at ulap. Sa harap ng lahat, bumuo siya ng isang higanting alon, parang pader ng buong karagatan. Sa isang hiyaw ng pagkakaisa, ibinagsak nila ang higanting lupa at higanting tubig laban kay Gargan. Sandaling natabunan ang bathala ng kadiliman, ang lupa ay dumagan, ang tubig ay sumupil. Ngunit mula sa gitna ng pagkawasak, umaling-awngaw ang halakhak ni Gargan. Mula sa kanyang katawan ay sumabog ang isang napakalaking itim na anino, isang nilalang na walang tiyak na anyo, ngunit puno ng gutom at galit. Nilamon nito ang lupa at tubig na tila mga mumunting bagay lamang. Sa isang malupit na hampas ng anino, bumagsak sina Adamus, Danaya at Alena. Ang kanilang mga katawan ay itinapon sa lupa, halos wala ng malay. Samantala, si Terra ay patuloy na nanghihina. Ang kapangyarihan ni Mitena ay masyadong matindi. Ang lupa ay unti-unting nagyayelo, ang lakas ni Terra ay nauubos. Nang halos bumagsak na siya, dumating si Dea upang tumulong. Pinagsanib nila ang lakas ng brilyante ng lupa at ang puwersa ng hangin, at tinamaan si Mitena ng kapangyarihang halos makapagpabagsak sa reyna ng Niebe. Ngunit sa isang iglap ng kawalang ingat, mula sa likuran ay sumulpot si Zaur. Sa isang mabilis at traidor na galaw, sinaksak niya si Terra. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dea sa buong Encantadia. Bumagsak si Terra at sa sandaling iyon, kumawala ang brilyante ng lupa at lumipad patungo kay Dea. Sa sobrang galit at pighati, pinagsanib ni Dea ang hangin at lupa, nilipol niya si Zaur at itinapon ang kanyang katawan sa kawalan. Ngunit huli na ang lahat. Si Terra ay wala ng buhay. Umatras ang mga sangagre. Muling nanaig ang kasamaan. Ang Encantadia ay yumuko sa dilim habang nagluluksa ang mga diwata. Sa gitna ng pagluluksa, lumapit si Gaia sa walang buhay na katawan ni Terra. Ninais niyang umanib sa kanyang katawan at ibalik ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya magawa. Nang makita ito ni Cassiopeia, ang bathala ng Devas, bumaba siya mula sa kalangitan. Hiniram niya ang 4 na brilyante, binalot ng sinaunang engkantasyon, at nagsalita, ang iyong buhay ay muling babalik sa iyong katawan sa oras na magapi si Gargan. Sa sandaling iyon, sumapi ang kaluluwa ni Gaia kay Terra, isang pangakong muling sisiklab ang liwanag kapag dumating ang huling laban. At sa ilalim ng nagdidilim na langit ng Encantadia, nagsimulang kumislap muli ang pag-asa.